Hi! Ito po si Direk Boboy, taga-hatid sa inyo ng Kwentong Pinoy. Before everything, please like, share, and subscribe. Narito ngayon tayo sa Frankfurt, Germany, primarily to observe and participate in Frankfurt Book Fair, the biggest in the world. Kung saan ngayon, ang Pilipinas ay guest of honor. Napaka-proud po. Pasukin natin ngayon ang mundo ng mga libro. Katulad niyo ba sila? Natiyak matutuwa sa book fair? Ang Frankfurt Book Fair ay isang 500-year-old event. Hindi pa man nakakarating dito sa atin si Magellan, ginaganap na ito sa Germany. Una ay mga sulat kamay lang na libro ang ini-exhibit at pinagbibili. Nang naimbento ng Aleman na si Johannes Gutenberg ang imprenta, lalong yumabong ang book fair sa Frankfurt. Ngayon, it is the biggest book fair in the world. Sa dami ng lumalahok na publishers at writers. 5 araw ito. The first 3 days ay para sa mga creators, publishers, and marketing people. Dito nagkakaroon ng mga exploration and transaction over the rights to publish books for other countries. Pinag-uusapan din dito ang mga translation. The next 2 days naman ay para sa publiko. At talaga po namang dinudumog ang Frankfurt Book Fair. Pami-pamilya. Bili dito, bili doon. Sa taong 2025, ang Pilipinas ang guest of honor. Ibig sabihin nito, ang mga libro at mga gawa ng Pilipino ang pinakatampok sa buong event. It is a rare opportunity. I'm Howie Severino. Just a little disclaimer, I'm not a professional or certified Baybayin teacher. I discovered Baybayin through my work as a journalist. So I'm a journalist, and one of my stories was about Baybayin. And when I produced this story, I got a lot of messages. Maraming ganap ang Philippine delegation. Matatalo mo ba ang Pinoy sa mga pakulo? Mga libro muna, syempre. Mamamangha kayo sa dami ng titles o libro na gawa ng mga Pinoy. Kahit na sinasabi nilang hindi mahilig magbasa ang Pinoy. Napakaraming nililimbag na mga libro. Kung ano-anong topics at uri. Fiction, biography, history, architecture, culinary, at napakarami pang iba. Merong doong special place for children's books at comics. Kami naman lumahok doon bilang representatives ng Card Publishing na nakabase sa San Pablo, Laguna. Ang Card Publishing ay naglilimbag ng mga development materials lalo na on microfinancing. Mga kwento ng mga buhay ng mga maralita na lumuwag dahil sa negosyo.
Nag-display din kami ng mga gawa ng aming label, ang Onyx Owl. Mga arts and culture books naman, tulad ng mga ito. Nagpapasalamat kami sa National Book Development Board o NBDB sa maayos na pagpapatakbo ng displays at events. Kung hindi ako nagkakamali, nabanggit ni Senator Loren Legarda ang dating kapirasong space ng Pilipinas sa Frankfurt Book Fair ay naging 2,000 square feet ang laki nitong 2025. Credit is due Senator Legarda for making the Philippines the guest of honor. My imagination and vision of more than 10 years ago of having the Philippines on the world stage through the largest gathering of publishers in the world, which is the Frankfurt Book Fair. Ang National Commission for Culture and Arts or NCCA naman ang namahala ng Philippine Pavilion, isang hiwalay na lugar exclusively for Pinoy books and presentations. Maraming artists, organizations at Philippine publishers ang nagtulong-tulong. Maliban sa mga books, marami ring talks at presentations. Katulad nga on Baybayin ni Howie Severino. Asked to give a presentation on Baybayin to these kids. Tungkol sa Pinoy rap ni Alaric Yuson. Get bloody, I'm roaming for monkeys and I'm overly hungry, roping into the killing with insult as I go for throat, just fuck it, I know it's disgusting. Evolution's a big move, unprovoked but still coming, no hope. Tungkol sa food ni Ige Ramos, Claude Tayag at Nina Daza Puyat. Even if you go through the book, not one single adobo dish is the same as the other. And over decades, over generations, like every generation creates their own tradition. Tungkol sa women in Philippine literature. May mga concerts, dances at film showings na nagpamalas ng kalaliman ng ating kultura. Ang isa ko napansin ay ang haba ng pila na nagpapa-autograph kay Maria Ressa, isang katanging-tanging Nobel Prize winner ng Pilipinas. Napakarami ring off-site events kung saan naging guest ang mga Filipino creators to talk on Filipino literature and culture. Sa isang plaza sa Frankfurt, nakadisplay ang jeepney. At hindi mawawala ang pagrampa ng Pinoy sa karaoke. Personally, tuwa ako sa mga na-meet ko doong mga Pinoy creators. Para kaming nag-reunion. Tulad ng mag-amang Jess and Manix Abrera. Si Jess ay dating kartunista ng Philippine Daily Inquirer na nagpasikat kay Guito. Si Manix naman, ang Kiko Machine. Rande Valiente, na ang gawa ay translated na into German. Si Beverly C. alias Bebang, isang manunulat sa Pilipino. Ang mag-asawang si Butch Dalisay at Beng. Ang mga gawa ni Butch ay na-translate na rin into different languages. Si Beng naman ay isang artist at art restorer. Ang national artist na si Virgilio Almario o Rio Alma, isang makata, publisher at tagapagsulong ng wikang Pilipino. Si Charson Ong, isang matinding short story writer. Si Lisa Flores ay isang taga-illustrate ng children's books. Si Mike Alcazaren, isang film director at pioneer animator. Naroon din si R.D. Aquino, isang cartoonist at comic book illustrator. At marami pang iba. Marami yatang naghanap ng adobo o pork sinigang noong book fair.
Nakita po natin ang iba't ibang aspeto ng literature. Hindi lang po ito nakapiit sa libro, kundi sa sari-saring expressions. Kanya kung kayo ay may anak o kamag-anak o kaibigan na gustong magsulat o mapunta sa sining, suportahan niyo po ng todo at ang mga gawa nila ang kakausap sa mundo. Malayo po ang mararating ng mga katang Pinoy para sa bayan, para sa kaluluwa ng ating lahi.